breaking news. Ayon sa DPWH o sa Department of Protein, walang hanggang taba. Dumadami na ang mga Pilipino kulang sa nutrisyon, lalong-lalo na sa protina at taba. Bakit kaya? Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 50% ng mga Pilipino ay kumakain ng chicken at beef. Yun nga lang. Pero alam mo ba, ang manok at baka ay napakayamang source ng protina. Maglalaan raw ang government ng 10 billion pesos para masolusyonan ang malnutrition sa Pilipinas. Ngunit, saan nga ba ito mapupunta? Oh, ma'am. May pondo na naman. Gaya ng dati, ha. Ako nang bahala sa'yo. Hello? Bumili ka nga ng sardinas at itlog. Yan na lang ipamimigay natin. Samantala, ang itlog naman ay complete protein. Dahil meron itong lahat ng 9 essential amino acids na kailangan ng katawan. Mga anak, tara na mag-grocery tayo. Paldo na naman tayo today. I want this steak with maraming butter. Ay, perfect. Did you know steak is a great source of high-quality protein that helps in muscle growth and tissue repair. At ang butter, kahit mataas sa taba, ay may lipids na nagbibigay ng energy at tumutulong sa absorption ng vitamins A, D, E, and K. Mom, I want roast turkey mamayang dinner. For your information, turkey is rich in lean protein, mababa sa taba at may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa good mood at maayos na tulog. This salmon looks so fresh. Can I bake them later? Tama ka diyan. Ang salmon ay rich sa lipids, omega-3 fatty acids at protein. Ang omega-3 ay tumutulong sa pagpatibay ng puso, utak at anti-inflammation ng katawan. Add to cart ng dark chocolate because it's rich in healthy lipids and antioxidants that help protect the heart. Can't forget my fave chia seeds because they're packed with lipids for lasting energy and proteins that help build and repair muscles. You can never go wrong with this cheese. It's packed with protein and calcium for strong muscles and bones. Ang lubog sa kahirapan, ang tanging hustisya